Alright guys, what is up? It's me, Captain Paul. So, welcome back to my vlog. So, another bike, another review. So, eto guys, we have here a 2025 Scott Foil RC20. So, ang kulay niya guys is Rainbow Sparkle. So, tutukan natin guys. Let's take a look of the paint. Napakaganda ng paint job niya guys. I mean, sa personal mas even better. Lalo na pagka nasinagan siya ng araw guys. Ayan. Para siyang chameleon. Nag-iiba yun. Minsan may pagka purple, minsan may pagka bluish, greenish. And then, clear top coat. Sobrang ganda ng top coat niya guys. Parang, ang ganda ng quality. Nice quality paint. So, ayan. So, this is a 2025 model guys. Size medium. Okay. So, size 54. But yung top tube niya nasa 55.7. So, almost 56. Usually, mga 56 ako sa bike. But this one I chose a shorter top tube. Pero mas mahaba yung kanyang stem. This is like 120. 120 ang kanyang stem. So, sakto lang. Mas magaan yung frame kasi pag medium guys. Yung isang bike natin na Addict is that size large, 56. Ang top tube doon nasa 57, so medyo mahaba din siya. Pero mas maiksi yung stem doon. So, yeah. And then this one is an Aero race bike from Scott. So, ito yung mga frame nila na ginagamit sa Tour de France, guys. And it's not that light. Nasa 8.1 kilograms to. Depende sa group set. This one has 105 Di2. 5236. And then sa likod, meron tayong 1134. Ayan. And then naka-Ultegra tayo na pedals. And then Synchros na Capital One Aero 60mm carbon wheels. Ayan. Naka-Sapim spokes yan. And then, if I'm not mistaken guys, parang zip ang hub nito. I'm not sure. Sabi nila zip pero walang logo. But most probably Synchros. So Synchros guys, it's like sister company ng Scott yan. Swiss made. So, ayan. Dito meron tayong two-piece cockpit. Unfortunately, hindi siya katulad dun sa Addict na one-piece carbon. Ito, this is alloy, Aero. So, Synchros na stem and Synchros na alloy bar na Aero. And then, I think nasa 44 to or 42 yung kanyang lapad, guys. Then, naka 105 tayo na shifter. Yan. 12 speed, of course. Nakagamit tayo na Edge 840. Then, meron tayo ditong headlight, guys. Ayan. Ganda ng headlight niya kasi pwede mong ilagay yung Garmin mo. And meron tayong camera mount din. So, sobrang linaw nito. Is for safety. On natin. Ayan o. Diba? And then, sa tires naman, naka-Continental tayo na Grand Prix 5000 STR na 30mm. So, ito na yung pinaka-limit ng foil, guys. 30mm. Ang stock nito, 28 na Schwalbe Aero tires. Nagpalit tayo ng 30. Mas gusto ko yung medyo makapal. And mas gusto ko yung performance ng Continental. Mas maganda yung puncture resistance niya. And sobrang sticky. Sobrang kapit nito guys. And then, what else? Naka Shimano tayo na Ice-Tech Frieza. I think these are Ultegra. And then, 105 na calipers. Yeah. So far, so good. Wala naman ako makita masyadong difference from the Dura Ace and the 105. Basically, same technology from the Di2 system. Ang nagkakatalo lang, ang diferensya lang guys is weight. Around maybe 480 grams. So, pero ang price difference nito guys, sobrang mahal ng Dura Ace kumpara sa 105. But, the same performance. And then, meron tayo ditong, of course, cadence sensor. Okay, and then naka-elite bottle cage tayo. Says here UCI legal frame. So pwedeng gamitin to sa mga races.
with the UCI. And then, yeah, same 160 millimeters rotors tayo, front and rear. So, ito yung kanyang seat stay, guys. Tignan nyo naman yung kanyang angulo. Ang ganda ng pagkakagawa ng frame niya. Sobrang aerodynamic. And then, meron tayong 3-piece na seat post. Ito, pakita ko sa inyo. So, Syncros 3-piece seat post. So, ito nakahiwalay yan. Ito rin. Ito, pwede kang maglagay ng, you can put a tail light here. Ayan. So, ganito siya. Nasa 40 bucks siguro yung ganito na tail light. Order pa tayo. Pero ngayon meron tayo dito na simpleng tail light lang. Malinaw naman. Ayan. Diba? Meron siya mga blinking. Actually, nag-i-stop to. Pag nag-stop ka, pag nag-brake ka, yung sudden stop, mas lumiliwanag siya. Ayan. And then, meron tayo ditong saddle na Syncros, Delcara. Ayan. Malambot naman, pero eventually palit tayo ng Physic na adaptive saddle. Mas komportable yun for sure. And then, yeah. Hindi pa tayo napapalit ng hindi pa tayo napapaputol ng steer tube. So, I think stay na muna tayo dito. Okay na muna tayo dito. Ay, okay naman siya. Pag sobrang baba na kasi guys, mahirap na ipang long ride minsan. Pang race, oo, pero ito, mas ideal for long rides. Yan. Yung Addict, it's good for climbing, endurance. But I feel like the Addict is not fast as this. Medyo ito mas nag-hold ng speed. Like around 25 miles per hour, nag-hold ng speed to. Pag nag-cruise ka, tuloy-tuloy siya, dire-diretso. Hindi siya bumabagal. Doon sa Addict, minsan, ang bilis niya magbagal. So, yeah. Kasi, I don't know, dati nagkaroon din ako ng S5, same, aero bike. Ganun din siya, nag-hold din ng speed. Kahit naka-free wheel ka na, umaandar pa rin siya, mas bumibilis pa siya. Pero sa mga climbing bike na magaan, usually, they're not that fast. Pero yun nga, para sa mga kayatan sila, magaan. But this one, okay din naman pang climb to. But syempre, mas lamang yung mga climbing bikes talaga. Because nasa 1 kg rin ang difference niya. Imagine 1 kg ang difference. Puro halos group set lang ang nun. Galing lang halos sa group set and sa cockpit yung weight na yon. And yung kasing Addict na naka 40mm lang na carbon wheels yun. Ito 60. Gwapo nito. Sobrang gwapo ng bike nito guys. In person. Yan. Bigyan ko yun ng walk around. Yan. Siguro eventually palit tayo ng cockpit. Palit tayo ng cockpit, ng one piece, carbon, and then maybe SRAM Force na E-TAP. Try natin yung E-TAP kasi yung wife ko meron siyang Argon 18 na SUM, naka SRAM Force na E-TAP. Which is sabi niya sobrang ganda ng shifting. Kasi may wired pa to naka-connect sa battery guys, sa may seat tube niya. So sa SRAM, it's 100% wireless. So let's see, try natin. Kasi ang gusto ko sa SRAM, kahit hindi yung red, SRAM Force, meron na siya kasamang power meter built-in sa kanyang crank. So usually I'm not sure sa Shimano kung meron ang Ultegra, pero alam ko sa Dura Ace meron yung mga specific na may power meter. Maganda rin kasi yung power meter na meron na yung bike mo, so hindi ka na bibili. And mas maganda siya kasi nata-track mo yung wattage mo kada ride. So ayun guys, na-share ko lang sa inyo itong ating bagong Scat Foil RC20. So merong version ito na RC30 and RC10. Yung 10 naka Ultegra yan, I think, or Dura Ace. Mas mahal na yon, pero same frame. So this one, the frame of this is the HMX. Yun yung pinaka lightweight na carbon frame ng Scat guys. Yun yung mga ginagamit sa pang race nila. And then meron silang iba pang carbon na ginagamit na usually sa mga lower end.
na bikes nila. Pero yung HMX, yun yung pinaka the best na carbon nila, mas stiffer, mas lighter. So, ayun guys. So, na-share ko lang sa inyo. Yan, kung yung mga siklista dyan, kung gusto niyo kumuha ng aero bike, race bike, ayan, try niyo yung Scott Foil. Kung gusto niyo ng mga endurance, lightweight, climbing bike, Addict, the best. But this one looks good also. It looks good. Ayan, so yan. Na-share ko lang guys. Next vlog natin, re-review natin yung bike ng wife ko, Argon 18 Sum. So maganda rin yung bike niya guys. Ayan, abangan nyo. So ayan, thank you for watching guys. Keep safe and God bless.